Kaya lang nagpupunta yan dito sa Davao para umattend ng hearing niya. No? At from the airport nga, dire-diretso na yan sa korte dahil siya mismo alam niya na anong tawag ito, mali siya. No? Pero sabi ko nga, kami sa Davao, ayaw na namin patulan yan dahil sa tingin namin buwang lang magkahuna-hunaan na ba. Sa isang panayam, binanggit po bilang kayo, taga Davao, Davao Region, at ang pinakasentro nyo dyan sa Southern Mindanao, siguro sa buong Kamindanao na itong Davao City. Sa isang panayam po ni former Senator Sonny Trillanes, binanggit po niya na ang kabilang daw sa mga nanguna sa pagpapakalat ng fake news ay ito daw si former President Rodrigo Duterte, at kabilang raw sa unang fake news na ipinakalat na ang Davao City ay pinakaligtas na syudad sa buong mundo. Pero para sa kanya, sinasabi niyang most dangerous city ang Davao City. Ano po ang masasabi niyo po dito, Manong Jay? Well, ang nagsabi na pinaka-safest ang Davao City ay mga travel agencies, mga survey group, no, mula sa iba't ibang bansa, no. It is an international study. So kung hindi naniniwala si Mr. Trillanes, palagay ko may dahilan siya, no. Number one, ano bang dahilan para sabihin ni Mr. Trillanes na dangerous ang Davao City? It is really dangerous for him. Dahil marami ang galit sa kanya, sa mga tao. Katunayan, pag pumupunta yan rito, from the airport, diretso na yan sa korte para mag-attend ng kaso niya, no, ng hearing. Kasi takot siya, sa Bisaya pa, hadlok na siya, magusihan na sa bugan ba, kay dagkan na kayo naglagot, anan niya. Ngayon, katunayan, wala nang gustong pumatol dyan sa istorya niya. Dahil sabi na si Raulo lang yung makapagsasabing ganyan. Everybody, kahit na nga si Secretary Vince Dizon, yung tinanong ni Jessica So, sabi niya, bakit ako sa Davao? 7.4, 7.6 yung lindol, 6.9. Bakit nakatayo sila, maayos lahat yung mga gusali, tapos konti lang yung apektado? Ano bang sagot ni Vince Dizon? Siguro awa ng Diyos, no? Hindi awa ng Diyos yan. Awa ng mga tao dahil sumusunod sila sa batas. Nobody is bending the law in this part of the country, no? Kaya ngayon, kaya natutuwan tao ngayon. Okay lang kay Mr. Kung yun ang paniwala niya, we have to respect his opinion, no? Dahil personal opinion yan. Kung nagugulumihan siya at isip niya ay dangerous ang Davao City para sa kanya, still let it be. We cannot argue with that, no? Kasi personal niyang pananaw yun eh. Kahit na pananaw yan ng isang nasisiraan ng bait, wala tayong magagawa, no? Kasi pananaw niya yon. We have to respect even the opinion of the craziest man alive in this country or in this world. 2018, nang idineklara pala ng City Council, ng Konseho diha sa Dakbayan sa Davao, itong si Trillanes na persona non grata. Dahil din sa kanyang naging pahayag na most dangerous city sa bansa ang Davao City, at inahalintulad din pala niya ito, yung mga Davaoenos din sa mga North Koreans. Ito'y batay dito sa masa-search pa rin kasi ito sa sa mismong government website, Philippine News Agency. Mga kabilang, sa Philippine News Agency, kabilang sa mga nakasaad dito na inihalintulad yung mga Davaoeno sa mga North Koreans na madali daw ma-brainwashed ni President Rodrigo Duterte. Ang sabi pa nga dito ni Vice Mayor then na si Vice Mayor Bernard Alag, hindi siya kailangan dito. Totoo naman. Kaya lang nagpupunta yan dito sa Davao para umattend ng hearing niya, no? At from the airport nga, dire-diretso na yan sa korte dahil siya mismo alam niya na anong tawag ito, mali siya, no? Pero sabi ko nga, kami sa Davao, ayaw na namin patulan yan dahil sa tingin namin buwang lang magkahuna-hunaan na ba, no? So sabi ko nga, let's respect the opinion of a crazy man, no? Who thinks Davao is not safe. Kasi tingnan mo dito
kung hindi safe. Diyan ba sa Luzon, meron ng nagtatanim ng grapes? Meron sa La Union, di ba? Pero maasim. No? Dito, pwede kang umikot dito, Admar. Meron dito pick and pay. Pag gusto mo ng fresh na ubas, pag gusto mo ng fresh na mansanas, hindi mo na kailangan mag-import o mag-smuggle ng prutas. Ganun lang kasimple. Ngayon, kung hindi safe ang Davao, ewan ko sa kanya. Problema niya yon kung hindi siya scheme. Pero lahat ng pumunta rito, isa sinasabi, ma-artista, anong pangalan nito, ma-personality, ma-politician, ma-government officials, mga dayuhan. In fact, sa dayuhan na, kung di ako nagkakamali, out of the 3.9 tourist arrival, nakadalaw dito sa Davao, nasa 2.6 million. Kung hindi safe ang Davao, hindi pupunta rito yung 2.6 million na tourist. So sa tingin mo, Sir Jay, itong kaso ng isinampa niya laban kay Senator Bongo, hindi na uusad yan? Si Juan naman, mahilig siya. This guy must be fully funded now. Kasi dati-dati nanahimik yan after the elections, di ba? Wala siyang pondo eh. Ngayon, fully funded siya. Kung ano-anong mga kabalbalang ginagawa niya. No? Sasampa raw ng kasong ganito, ng ganyan. Let him. No? Wala namang problema roon. So, di magsampa siya. Pagkatapos, siya rin, sasampahan din ang kaso, pasensya siya. Di managot din siya. Ganun, sa talagang tingin niya, makaka-first base yung mga kaso niya, di tuloy niya. Pero ang nangyayari kasi puro press statement. Wala puro rihas. Ginawa na niya yan several years. Kasi simula nang pumunta yan sa Davao at naninikluhod kay former President Duterte na maging running mate kasi gusto niya tumakbong Vice President at tumakbo nga siya na hindi naman siya pinagbigyan. Parang tinaniman niya ng kawayan yung pangyayari yun na in-snap your beauty ko mula ngayon kalaban ko na kayo. Parang ganun ang nangyari kay Mr. Trillanes. No? Opo. Ano naman po, speaking of Davao, si Congressman Pulong Duterte ay may bagong patutsada rin po dito sa pamunuan ng AFP. Sabi pa nga niya, inaakusahan nga niya to si General Browner, i-quote ko lang, General, before you boast about missiles that can reach China, can you guarantee that you can stop the retaliation? Or are you willing to gamble Filipino lives just to show how close you are to your bosses? At isa pang tanong niya, who are you really serving? The Philippines or the CIA? At sinabi din ng congressman na dapat daw pagtuunan ng pansin ng AFP itong mga tunay na banta sa seguridad ng bayan, gaya po ng korupsyon, maling paggamit ng pondo at abuso ng kapangyarihan. Ano masasabi mo dito, Sir Jay? As a matter of fact, nung lumabas yung statement, I hope it's not true, pero quoted kasi si Omet, no? Tawag kasi namin diyan kay General Browner nung tinyente pa yan, kasabayan niya nila General Sagala, Omet, no? Ewan ko kung what triggers or what motivates him, no? Na ilabas yung storya na yung mga missile ay makakarating ng China because this doesn't speak well of the Philippines, no? As a member of the ASEAN and anong tawag nito, and enjoying a diplomatic relations with mainland China or the People's Republic of China. Unless kasi pwede kasing pagkamali yan eh. Alam naman natin, even before those missiles can reach China, dyan pa lang sa West Philippine Sea, ano na yan eh, may intercept na yan eh. So, anong pangalan nito? Nakakatakot yun sapagkat parang naghahamon tayo ng giyera na hindi naman natin kaya talaga. Pulbos ang abutin, naawa ako actually, doon sa mga lugar who are hosting EDCA, especially Ilocos Norte, na host ng Typhoon missiles na yan, no? Kasi pagka nagkaroon ng talagang shooting war, pulbos ang aabutin nyo dyan, no? I hope hindi makarating dito. Kaya I'm glad wala masyado rito. I do not know kung meron dito unless malayo-layo pa naman yung Cagayan de Oro. Pero dito sa amin malayo kami. Sana hindi nanggagaling yung mga ganyang statement kay Mr. Browner, kay General Browner, sapagkat hindi po maganda, hindi maganda ibubungan yan, if at all,
maibubunga man yan. Natural na mabahala ang isang mambabatas katulad ni Mr. Duterte, ni Congressman Pulong, dahil ang pinag-uusapan dito yung external, anong tawag nito, defense of the Philippines, no? In case China opts to give it a call, no? Itong para kasing nag-aamon na yung mga ganyang statement, parang nagyayabang ka na, sige, meron kaming Typhoon missile dito. Ilan ba yung Typhoon missile mo? Isa, dalawa, tatlo? Sus Maria Josep. And then siguro maganda yung paliwanag din ni General Omet. Ano ang dahilan? Bakit biglang ang dami-daming F-16, F-15 at iba pang mga aeroplanong pandigma na naglanding dyan sa Clark Air Base 2-3 days ago? So ito yung mga dapat ipaliwanag. Kasi kinakabahan, lalo na yung mga kababayan ko sa Pampanga, makatakot. Biro mong ibalo mong mag-landing ken, then mong commercial airline, potang kay daratang na rin aeroplano. Diyos ko, karakalda. Ang pahayag nga ng AFP, parang technical fact lang daw yon tungkol sa missile na yan, Sir Jay. Siguro yabang lang, pero yung nga, masama yung yabang na gano'n parang nagyayabang ka. Meron kami yan, no? Ngayon kung meron ka, paano kung i-call ka nung pinagyayabangan mo? May latest survey ang Okta Research at Sir Jay at sinasabing 7 sa 10 mga Pilipino ang tutol na manghimasok sa politika ang ating sandatahang lakas, itong AFP. Ano masasabi po ninyo? Kung ang sinurvey nila puro official, from the general to the colonel, malamang tama yan. Pero pag nag-survey sila from the lieutenant colonel down to the rank and file, baka ibang resulta. Dahil bakit naliligalig si Omet? At palaging sinasabi niya, palagi niya kinakausap yung mga retired generals, huwag kayong gumalaw kasi ganito. Tapos may panakot pa na tatalisa-alisan ng pensyon, ipag-aharap ng inciting to sedition na which are uncalled for, no? Tapos sasabihin niya pagka naiipit na siya, hindi, kami sa armed forces, palagi kami ang pinoprotektahan namin ng tao. Alam ba talaga, Omet? Pero sa tingin po ninyo, Sir Jay, ang AFP natin ngayon, nagagamit ho ba sa politika o independent lang talaga at nakatutok lamang po sa kanilang mandato? Ang alam ko, alam nila yung kanilang role. Ang sinumpaan nila nasa Constitution to serve and protect the Filipino people. Di ba? When in the, anong tawag dyan, merong may linyang sinusunod na yan When in the course of human events and necessity so demands, the armed forces of the Philippines will rise in accordance with the mandate of the Constitution. And that is to preserve and protect the Filipino people. Ginawa nila yan. Hindi yan bago. They did that when? In 1986. Also, during the EDSA 2. Di ba? So, hindi dapat pinagtataka dahil alam ng mga sundalo na ang natatangi nilang sinumpaan ay bigyan ng proteksyon ang kanilang kapwa Pilipino. Pero yung naging pahayag pa ni Congressman Pulong Duterte, kasi sabi nga ng tagapagsalita itong si Jay Tariela ay parang obvious defense of China yung naging pahayag ng congressman. Anong dating po sa inyo? Anong masasabi po niyo doon? Alam mo, si Mr. Taratita, si JJ Tariela, yung anong pangalan yan kaya nga na-kick out yan sa PMA, sobrang daldal daldal na wala sa lugar at saka sinungaling at kalahati. So, ang tao na makakapagsabi, dapat ba natin paniwalaan ito sa Tariela? Kasi ako, tingin ko lang, gusto lang ma-promote ng mamayan. Isipin mo, yung mga reserve na pro-promote, sila First Lady, sila, anong pangalan to, sila Romualdez, kung sino-sino pa yung mga Reserve Coast Guard na napopromote. Tapos, nabigyan pa ng mataas na ranggo ang pangalan nung Urban Poor,
Secretary Press Advisor Attorney ay Gadon. Presidential Advisor. Gadon. Ha? Attorney Gadon. Yung sigaw na Gadon. sigaw ng bobo, ano pangalan? Si Gadon po. Si Gadon, si Gadon bigyan pa ng mataas na ranggo. Tapos siya hanggang ngayon, yung pa ng ranggo niya, kaya siguro nag-iingay yan si Tariela.